Ito nga, makikita natin, hirap na si Doc Willie Ong. At mapapansin nga natin, medyo pumayat na siya. At dito nga sabi nga niya, kanyang WBC ay 0 na. Yan ay hindi pangkaraniwan, bihirang-bihira ang magkaroon ng WBC na 0. At isa pa, ang kanyang BP ay bumaba na talaga. Very low, 85/60 or 85/60. At yan ay hindi po normal. Bumaba na dahil sa kanyang karamdaman. At ano pa, sabi nga po, today, ginagawa itong video na to, nakikita natin ang kanyang pagpapaliwanag sa kanyang karamdaman. At makikita natin, malakas pa rin ang loob niya, kabila ng kanyang sakit. At totoo nga siya po ay na-diagnose, sabi niya, na-diagnose siya bilang meron siyang sarcoma. At ang sarcoma ay hindi po yung pangkaraniwang sakit lamang. Yan na po ay special na sakit at matinding sakit. Kahit itanong po natin sa iba't ibang doktor, sabi nga yan po yung one of the most hardest cancer to treat. So hindi po itong pangkaraniwang cancer. So napakahirap po. At kung sabi nga, kung wala tayong sapat na pananalapi, maaaring tayo ay mapaaga ang kamatayan. At sabi nga po dito, sabi ni Doc Willie Ong, ang kanya daw pong sukat ng kanyang cancer ay 16/12/13 cm. At ito po ay hidden inside sa kanyang abdomen. At sabi niya, I will serve the people up to my last dying breath. Totoo naman po yan, no? Marami pong natulong si Doc Willie Ong sa medical at ganoon din po sa mga nakaraang halalan. Siya nga po ay tumakbo bilang pangalawang pangulo pero hindi po pinalad. At sabi pa po niya, the new Doc Willie Ong is more vocal and more strong. So mapapansin natin sa mga unang video niya, medyo siyempre kahit paano siya ay tao, nangihina, nagkakaroon ng karamdaman. At dito nga sa kanyang video, pinakita niya ang resulta ng kanyang mga medical test, ang kanyang blood test. At totoo makikita natin, hindi po talaga ito normal. At ito nga pinapakita yung WBC, totoo po, 0 point yun. At ito po yung kanyang tumor marker study. Siya po ay may tumor talaga. Okay? So ito po yung study niya, pinakita niya, hindi wala po siyang itinatago. Hindi po siya nagdadrama-drama lang. Totoo po talaga si Doc Willie Ong ay mayroong karamdaman. Sabi nga po niya, I don't know if I still be alive tomorrow. So talagang hindi po alam. No? Kahit naman po tayo, hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo bukas. Pero sa kalalagayan po ni Doc Willie Ong, alam niya sa kanyang sarili na maaaring anytime, anywhere, pwede siyang bawian ng buhay. Pero depende pa rin po yan kung anong pong kalooban ng Diyos para po sa Kanya. Kaya tayo po ay sama-sama, no? Sama-sama tayong makiramay o maaaring makisama tayo sa Kanyang nararamdaman sakit. At wala tayong ibang magagawa. Alam natin, wala tayong magagawa kundi tanging Diyos lamang po. Kaya po ang ating panawagan, ang pinakamalaki po nating magagawa para po kay Doc Willie Ong, ay ipanalangin po natin siya. Marami po siyang nagawa sa atin. Marami siyang naitulong sa kanyang pangapayo, sa mga karamdaman, at totoo namang naging pakipakinabang. Panalangin po natin siya. Hirap na si Doc Willie Ong. At mapapansin nga natin, medyo pumayat na siya. At dito nga sabi nga niya, kanyang WBC ay 0 na. Yan ay hindi pangkaraniwan, bihirang-bihira ang magkaroon ng WBC na 0. At isa pa, ang kanyang BP ay bumaba na talaga. Very low, 85/60 or 85/60. At yan ay hindi po normal. Bumaba na dahil sa kanyang karamdaman. At ano pa, sabi nga po, today, ginagawa itong video na to, nakikita natin ang kanyang pagpapaliwanag sa kanyang karamdaman. At makikita natin, malakas pa rin ang loob niya, kabila ng kanyang sakit. At totoo nga siya po ay na-diagnose, sabi niya,
na-diagnose siya bilang meron siyang sarcoma. At ang sarcoma ay hindi po yung pangkaraniwang sakit lamang. Yan na po ay special na sakit at matinding sakit. Kahit itanong po natin sa iba't ibang doktor, sabi nga yan po yung one of the most hardest cancer to treat. So hindi po itong pangkaraniwang cancer. So napakahirap po. At kung sabi nga, kung wala tayong sapat na pananalapi, maaaring tayo ay mapaaga ang kamatayan. At sabi nga po dito, sabi ni Doc Willie Ong, ang kanya daw pong sukat ng kanyang cancer ay 16 by 12 by 13 cm. At ito po ay hidden inside sa kanyang abdomen. At sabi niya, I will serve the people up to my last dying breath. Totoo naman po yan, no? Marami pong natulong si Doc Willie Ong sa medical at ganoon din po sa mga nakaraang halalan. Siya nga po ay tumakbo bilang pangalawang pangulo pero hindi po pinalad. At sabi pa po niya, the new Doc Willie Ong is more vocal and more strong. So mapapansin natin sa mga unang video niya, medyo siyempre kahit paano siya ay tao, nangihina, nagkakaroon ng karamdaman. At dito nga sa kanyang video, pinakita niya ang resulta ng kanyang mga medical test, ang kanyang blood test. At totoo makikita natin, hindi po talaga ito normal. At ito nga pinapakita yung WBC, totoo po, 0 point yun. At ito po yung kanyang tumor marker study. Siya po ay may tumor talaga. Okay? So ito po yung study niya, pinakita niya, hindi wala po siyang itinatago. Hindi po siya nagdadrama-drama lang. Totoo po talaga si Doc Willie Ong ay mayroong karamdaman. Sabi nga po niya, I don't know if I still be alive tomorrow. So talagang hindi po alam. No? Kahit naman po tayo, hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo bukas. Pero sa kalalagayan po ni Doc Willie Ong, alam niya sa kanyang sarili na maaaring anytime, anywhere, pwede siyang bawian ng buhay. Pero depende pa rin po yan kung anong pong kalooban ng Diyos para po sa Kanya. Kaya tayo po ay sama-sama, no? Sama-sama tayong makiramay o maaaring makisama tayo sa Kanyang nararamdaman sakit. At wala tayong ibang magagawa. Alam natin, wala tayong magagawa kundi tanging Diyos lamang po. Kaya po ang ating panawagan, ang pinakamalaki po nating magagawa para po kay Doc Willie Ong, ay ipanalangin po natin siya. Marami po siyang nagawa sa atin. Marami siyang naitulong sa kanyang pangapayo, sa mga karamdaman, at totoo namang naging pakipakinabang. Panalangin po natin. Hirap na si Doc Willie Ong. At mapapansin nga natin, medyo pumayat na siya. At dito nga sabi nga niya, kanyang WBC ay 0 na. Yan ay hindi pangkaraniwan, bihirang-bihira ang magkaroon ng WBC na 0. At isa pa, ang kanyang BP ay bumaba na talaga. Very low, 85 by 60 or 85-60. At yan ay hindi po normal. Bumaba na dahil sa kanyang karamdaman. At ano pa, sabi nga po, today, ginagawa itong video na to, nakikita natin ang kanyang pagpapaliwanag sa kanyang karamdaman. At makikita natin, malakas pa rin ang loob niya, kabila ng kanyang sakit. At totoo nga siya po ay na-diagnose, sabi niya, na-diagnose siya bilang meron siyang sarcoma. At ang sarcoma ay hindi po yung pangkaraniwang sakit lamang. Yan na po ay special na sakit at matinding sakit. Kahit itanong po natin sa iba't ibang doktor, sabi nga, yan po yung one of the most hardest cancer to treat. So, hindi po itong pangkaraniwang cancer. So, napakahirap po. At kung sabi nga, kung wala tayong sapat na pananalapi, maaaring tayo ay mapaaga ang kamatayan. At sabi nga po dito, sabi ni Doc Willie Ong, ang kanya daw pong sukat ng kanyang cancer ay 16 by 12 by 13 cm. At ito po ay hidden inside sa kanyang abdomen. At sabi niya, I will serve the people up to my last dying breath. Totoo naman po yan, no? Marami pong natulong si Doc Willie Ong sa medical
At ganoon din po sa mga nakaraang halalan, siya nga po ay tumakbo bilang pangalawang pangulo pero hindi po pinalad. At sabi pa po niya, the new Doc Willie Ong is more vocal and more strong. So mapapansin natin sa mga unang video niya, medyo siyempre kahit paano siya ay tao, nangihina, nagkakaroon ng karamdaman. At dito nga sa kanyang video, pinakita niya ang resulta ng kanyang mga medical test, ang kanyang blood test, at totoo makikita natin, hindi po talaga ito normal. At ito nga pinapakita yung WBC, totoo po, 0 point yun. At ito po yung kanyang tumor marker study. Siya po ay may tumor talaga. Okay? So ito po yung study niya, pinakita niya, hindi wala po siyang itinatago. Hindi po siya nagdadrama-drama lang. Totoo po talaga si Doc Willie Ong ay mayroong karamdaman. Sabi nga po niya, I don't know if I still be alive tomorrow. So talagang hindi po alam. Kahit naman po tayo, hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo bukas. Pero sa kalalagayan po ni Doc Willie Ong, alam niya sa kanyang sarili na maaaring anytime, anywhere, pwede siyang bawian ng buhay. Pero depende pa rin po yan kung anong pong kalooban ng Diyos para po sa Kanya. Kaya tayo po ay sama-sama, sama-sama tayong makiramay o maaaring makisama tayo sa kanyang nararamdaman sakit at wala tayong ibang magagawa. Alam natin, wala tayong magagawa kundi tanging Diyos lamang po. Kaya po ang ating panawagan, ang pinakamalaki po nating magagawa para po kay Doc Willie Ong ay ipanalangin po natin siya. Marami po siyang nagawa sa atin. Marami siyang naitulong sa kanyang pangapayo sa mga karamdaman at totoo namang naging pakipakinabang. Panalangin po natin